2 hanggang 3 araw pa raw ang aabutin bago maklear ang nasunog na gusali ng Philippine Army. At para bigyan po tayo ng update kaugnay niyan, naroon ang ating kasamang si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Connie, ngayon lamang ay muling nagbuga ng tubig ang Bureau of Fire Protection dito sa bahagi ng EOD building sa Army Support Command dito sa Fort Bonifacio. No? Senyalis nga yan ng nabanggit mo na hindi pa rin totally clear itong area kung saan nangyari ang sunog na nasundan ng mga pagsabog. Kumustahin natin, Connie, ang clearing na ginagawa ng Philippine Army at Bureau of Fire Protection dito sa Fort Bonifacio. Makakausap natin si Lieutenant Colonel Noel De Toyato, tagapagsalita ng Philippine Army. Magandang umaga, Colonel De Toyato, sir. Magandang umaga, Ivan, at magandang umaga sa ating mga tagapagsalita. Sir, unang-una, ano na po ang status ng ating clearing sa pinangyarihan po ng pagsabog kahapon? Inabot tayo ng dilim gabi, pero may mga nagpaiwan pa rin ng mga fire trucks. Ngayon nga, nagbumuga ulit bago magre-reload ulit ng tubig yon. So we have to keep the temperatures down muna before they can even start the panning. Yung panning na tinatawag, looking for an explosive ordnance pa na baka may natira pa. At nabanggit niyo po kanina may mga tauhan tayo na naka-bomb suit. Sila lamang yung nakapasok sa loob. Oo, sila lang pwedeng pumasok sa loob. Safe to say, sir, na hindi pa, pwede natin sabihin na hindi pa rin safe itong area. Itong area, ito dito sa atin, we are already a considerable distance from the site mismo. Kaya naglagay na sila doon ng panibagong yellow line. Sir, sa nangyari po kahapon, questions were raised. Hindi lamang mula sa publiko, kundi maging sa Bureau of Fire Protection sa ating protocol sa pag-i-imbak ng mga ganitong klaseng mga materials, mga explosive materials. Nabanggit niyo po ito, wala nang initiator, walang mga blasting caps, inert na, ika nga ninyo. Pero nangyari pa rin po itong pagsabog na ito. Ano po ba ang protocol ng Philippine Army sa pagtatago po ng mga ganitong klaseng bagay? We have existing protocols na ganyan eh. Kaya nga, ang mga nandirito lang, that is only small items na for their use sa pagtuturo. Kasi yung sinasabi kahapon na mali yung design ng building, mali naman talaga yung design ng building. Hindi naman talaga imbakan yan eh. Ang imbakan natin, we call them magazine, outside of Metro Manila yon. Malalaking buildings yun siya na nandoon yung mga explosives natin, saka yung bulk of our ammunitions and ordnance. Ito siya, this is a small unit inside the Army Support Command. Nabanggit niyo po, sige, small unit pero nangyari pa rin po ito pagsabog and 25 people were injured. Yung injury naman nangyari nung nagkaroon ng blast nga kasi alam mo yung mga maliliit na items na sumasabog, may tendency yan na magkaroon ng sympathetic detonation. Pag sumabog yung sasabog na rin yung iba. Magkakahawaan. That is why ang kahapon nga, mga firefighters saka mga volunteers natin saka mga tropa na tumutulong doon, yung mga na-wounded, di ba? Kasi they were in the immediate vicinity. Nasa final stages sila kasi kahapon ng pag-put out ng fire. I was also 20 meters beside them. Medyo lucky lang siguro kami at may fire truck na nakaharang sa harap namin. Sinalo nun yung mga debris. Ang debris kasi ng mga hollow blocks and small stones ang nakasugat sa kanila. At ganun na nga pong nangyari. From here on, meron po ba tayong gagawing review and implement changes pagdating po sa pag-iimbak? Definitely, an investigation will be conducted by the Army Support Command. And then we will rely on their final report kung ano ang mga changes na gagawin nila. Panghuli po siguro yung questions on the safety of the public, lalo na po yung mga nakapaligid dito. May commercial area tayo dito. A few meters meron tayong main road dito. How safe is the Army headquarters mula po sa mga ganitong posibilidad na may mga sumabog po mga explosives dito sa inyong compound? Kaya nga medyo isolated yung building na yun, medyo malayo sa kalsada nilalagay doon. Saka hindi siya nag-i-imbak ng ganun karami. For instructional purposes lang talaga yun. Kasi yung sabog na yun, hindi ganun ang sabog kung yun ay maramihan. Nakulob siya kahapon, sumabog. Pero yung mga debris na yun na nakasugat sa mga firefighters natin, hindi yun siya shrapnel. Pero dun po sa, in terms of responsibility, meron po ba kaya tayong, will heads roll dito po sa incidenting ito? Depende sa outcome ng investigation yan, Ivan. Okay, siguro po panghuli na lang again, pwede ba natin i-assure ang public na ligtas po itong lugar natin?
Kahapon naman immediately nung wala ng apoy at tapos na yung last na sumabog, we closed the road here in front. Tapos towards the afternoon naman binuksan na. So it was declared safe na dumaan. Hanggang ngayon naman wala nang impediment sa traffic dito. At wala na ho yung possibility na banggit po may mga landmine pa daw dyan eh. Wala nang possibility na magkaroon pa ng pagsabog dyan. That is why the EOD are still there clearing the area para mamaya ma-declare natin pag na-recover na ni lahat ng mga unexploded. Kasi may mga lumipad kahapon, mga malilit na bala. Yun yung mga naririnig nila kahapon na sabi nila parang malilit na putok. Yun yung malilit na bala yon, parang firecracker. Live bullets po ito. Live bullets siya kasi mga issued na bullets yun sa mga sundalo natin. Maraming salamat, Colonel De Toyato. Maraming salamat, Idol. Yan si Lieutenant Colonel Noel De Toyato, tagapagsalita ng Philippine Army at kanya nga po tayong ina-assure na ligtas na po itong Fort Bonifacio dito sa Taguig. Bagamat patuloy nga ang investigasyon at kailangan tukuyin kung ano ang mga pagbabagong kailangan gawin para mas maging ligtas pa para sa mga sundalo at gayon din sa publiko ang kampo. Balik muna tayo sa studio. Maraming salamat, Ivan Mayrina.